Suot ang magarang trahe de boda. Walang emosyon na tinitigan ni Amarang sarili sa harap ng malaking salamin. Tila hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na ikakasal na siya sa oras na yon. Bakit kung kailangan gawin to? Bakit kailangan na akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman nakita kahit isang beses? Tanong ni Amara sa loob-loob nito habang nasusuklam sa suot niyang trahe de boda. Maya-maya lamang ay biglang bumukas naman ang pinto ng kwarto at iniluwano ng isang gwapong lalaki na nakasuot ng itim na formal suit. Sa pagkakataong yon, batid niyang iyon na ang binatang ipinagkasundo sa kanya upang pakasalan. So, you must be my bride, Miss Amara de Rojas. Malamig na sambit ng lalaki na nagkangalang Santiago Cardinal. Oo, ako nga. Ako si Amara de Rojas. So, it's you. Anyway, alam mo na ba ang buong pangalan ko? I guess, kahit ang tukol sa bagay na yun, nasabi na nila sa'yo. Actually, hindi. Hindi ko pa alam ang buong pangalan mo. Wala pa akong kahit anong ideya kung sino ka. What? Seriously? Wow, pati pala ang tungkol doon, kailangan ako pang magsabi. What a pain. Sambit ni Santi sa iritado at mahina nitong boses, ngunit sapat na ang lakas nun upang marinig ni Amara. Teka lang, bakit parang big deal sa kanya na hindi ko siya kilala? Nakalimot na ba siya na arranged marriage lang naman kami? Mali ko ba kung sino siya, no? Naiinis na bulong rin ang dalaga sa sarili. Excuse me, are you saying something? Kunot noong tanong ni Santi. Ha? Wala. Ang sabi ko lang, ang gwapo mo. Hindi ako makapaniwala na isang gwapong lalaki na tulad mo palang mapapangasawa ko. Gwapo? Ha? I see. Kagaya ka nga lang rin talaga ng ibang babae na nakilala ko. Just a typical girl. Mukhang ikaw yung tipo ng babae na mabilis lang ma-attach isang lalaki dahil sa looks niya. Ha? Ako? Mabilis ma-attach sa isang lalaki dahil lang sa looks? Excuse me. Sa tingin ba ng lalaking to, ganun ako kababaw na babae? Napaka-antipati ko talaga ng isang to, ah. Alright. Anyway, just to inform you, Santiago Cardinal ang buong pangalan ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Santi. I guess, sapat na malaman mong tungkol doon para hindi ka naman magmukhang tanga mamaya sa harapan ng altar. Ano raw? Sumusobrang talagang lalaking to sa mga sinasabi niya, ah. Kumukulong dugo na sabi ni Amara sa loob-loob nito habang palihim namang nakatago ang dalawang kamao nito sa likuran niya. One thing. Para lang rin sa kaalaman mo. Ayoko sa taong walang alam o may pagkatanga. So please, do whatever it takes to be my suitable wife, Miss De Rojas. Malamig na wikaan muli ni Santi bago lumabas sa pinto ng kwarto. Nang maiwang mag-isa si Amara, tsaka naman ito inilabas ang pagkaasar na nararamdaman sa kanyang arranged groom. Aba, sumusobra na atang lalaking yun sa pang-iinsulto sa akin, ah. Mukha ba talaga akong tanga sa paningin niya? Baka nga mas marami pa akong alam kaysa sa kanya eh. Hindi niya pa ako nakikilala para mag-assume siya na ganun tungkol sa akin. Ilang sandali naman ang lumipas ay nagsimula ng seremonya ng kasal nilang dalawa. Magarbong naging kasal ni na Santi at Amara. Pawang mga maimpluwensyang tao mula sa iba't ibang kilala at mayayamang angkan ang nagtipon-tipon roon upang masaksihan ang pagpapakasal nilang dalawa. Yun rin ang unang pagkakataon na makikilala ng lahat sina Amara at Santi bilang parte ng kani-kanilang pamilya. Kasalukuyang nasa altar na ngayon ang simbahan ng dalawa. Tapos na ang seremonya at nakatakda ng halikan ni Santi si Amara. Now, Mr. Cardinal, you may now kiss your bride. Nakangiting sambit ng pari. Mariing napatitig ang lalaki kay Amara. Hindi naman mawari ng babae kung anong iniisip ngayon ni Santi dahil walang bakas ng kahit anong emosyon ang mukha nito. Wala naman siya sigurong balak na halikan ako, no? Siguradong hindi niya gagawin yun dahil ayaw rin naman niyang gawin yun. Sabi ni Amara sa isip-isip nito. Ngunit mali ang akala ng babae. Sa isang iglap ay bigla na lamang hinawakan ni Santi ang bewang ng gulat na si Amara at hinapit yon palapit sa kanya. Teka lang, anong binabalak mong gawin, ha? Ano ba sa tingin mo? Hindi!
Huwag kang magkakamaling gawin ng bagay na yon. Kasal lang tayo sa papel at walang nakalagay doon na pwede mo. Hindi na natapos ni Amara ang sasabihin niya nang biglang mas inilapit pa ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Otomatikong napapikit na lamang ang mga mata ng babae sa ginawa ni Santi. Sa sandaling yon, ramdam ni Amara ang pagdikit ng malambot na balat sa kanyang mga labi. Halos mapuno naman ang hiyawan ng buong simbahan dahil sa dalawang bagong kasal. Ang lalaking to! Anong karapatan niya para kunin ang unang halik ko? Hindi makapaniwalang sabi ni Amara sa loob-loob nito. Why are you closing your eyes? Sa tingin mo ba talaga hahalikan kita? Mabilis namang napamulat ang mga mata ni Amara nang marinig ang baritonong boses ng kanyang asawa. Sa pagkakataong yon, tsaka lamang napagtanto ng babae na kanang hinlalaking daliri lamang pala ni Santi ang idinikit nito sa mga labi niya. Nagkunwari lamang pala itong halikan siya upang hindi maghinala ang lahat sa tunay na relasyon nilang dalawa. Everyone, thank you for coming to our special day. Pero pasensya na kung hindi na kami makaka-attend sa wedding reception namin. Hindi na kasi ako makapaghintay na mag-honeymoon kami ng asawa ko. That's why mauna na kami sa inyo. Nakangiting anunsyo ni Santi sa lahat. Hindi naman inaasahan ni Amara ang mga salitang yon mula sa lalaki. Nagulat at nagtatakang lahat ng mga dumalo at maging ang kanya-kanyang ina ng dalawang bagong kasal. Ikaw, nababaliw ka na ba? Ano bang mga pinagsasabi mo dyan, ha? Bakit mo sinabi mga yun? Hindi naman pinansin ni Santi ang tanong ni Amara. Sa halip ay biglang hinawakan nito ang kanang kamay ng asawa. Walang ano-ano'y hinila ng lalaki ang kanang kamay ni Amara at kaagad na tinangay palabas ng simbahan. Nang makalabas, kaagad na isinakay ng lalaki si Amara papasok sa loob ng wedding car nila at mabilis itong pinaharurot. Ah, teka lang! Ano ba talagang kalokohan itong ginagawa mo? Hindi ba dapat magpasalamat ka na lang sa ginawa ko? Kung hindi dahil sa akin, siguradong mas may inis ka pang makipagpastikan sa harap ng mga taong nandun. Ayoko rin naman talaga na manatili pa sa lugar na yun. At mapalibutan ng mga taong kailangan ko na namang kilalanin isa-isa. Walang emosyong sabi ni Santi habang nakatutok pa rin ang mga mata sa daan at manubela. Tama, may punto naman ang lalaking to sa sinabi niyang yun. Pero sana kinausap muna niya ako sa kung ano mang binabalak niyang gawin. Ang kaso mukhang balak naman ata ko nitong maataka sa puso't mamatay ng virgin eh. Naiinis na sabi na lamang ni Amara sa loob-loob nito. Hindi ba may sakit ka sa puso? Tanong naman bigla ni Santi. Halos mapalundag naman ang babae sa kinauupuan niya nang marinig ang nakapagtatakang tanong na yon mula sa lalaki. Walang katotohanan yon kaya napaisip siya kung kanino nalaman ni Santi ang tungkol sa bagay na yon. Ha? Ako? May sakit sa puso? Saan mo naman narinig ang balitang yan? I just heard from your mother. Hindi mo na kailangang itagong bagay na yan mula sa akin. It doesn't matter to me if you're healthy or not. At ang importante sa akin ay ang hindi maging sagabal lang kahit anong kahinaan mo sa akin. Gawin mo lang ang parte mo bilang isang Mrs. Cardinal sa harap ng ibang tao. Kapag tayong dalawa lang magkasama, pwede mo kong ituring na parang isang estranghero at ganun rin ang gagawin ko. Hindi mo ko kailangang paglutuan ng pagkain, hindi rin natin kailangang magtabi sa isang kama. Higit sa lahat, pilitin mong sarili mong hindi mahulog sa akin. Is that clear? Huh? Ang dami namang demands ng lalaking to. Daig pa niyang 10 utos ng Diyos ha. Wala naman talaga akong balak magpakaasawa sa kanya. At ano? Ako? Hindi pwedeng mahulog sa kanya. Ang kapal! Kahit mag-end of the world, hindi ako magkakagusto sa isang gaya niya. Ay, tsaka ano ba yung sinasabi nito na may sakit ako sa puso? Ah, teka. Malamang sinabi yun ni Mama para makuha kong simpatsya ng lalaking to. Naku, pambihira talaga. Naiinis na sabi ni Amara sa loob-loob nito. Mrs. Amara Cardinal, are you even listening to me? Gusto ko malaman kung malinaw sa'yo mga sinabi ko. Napabuntong hininga muna ang babae bago sumagot kay Santi. Oo, naintindihan ko. Mr. Santiago Cardinal. Sambit ni Amara sa napipilitan nitong boses. Hindi man gusto ng babae ang lahat ng narinig mula kay Santi, wala naman siyang magagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang rito dahil yun ang utos sa kanya ng ina nito. Yun ang bagong buhay niya ngayon
Ang gawin at sundin lamang ang lahat ng mga bagay na gustuhin ng kanyang asawa. Good. Mabuting naintindihan mo ang lahat ng sinabi ko. Teka nga lang muna. Saan mo ba ako binabalak dalhin ha? Teka nga. Wala ka naman sigurong balak na ipatumba ko sa malayong lugar? Namumutlang tanong namang bigla ni Amara. And why would I do that, huh? Syempre, kung sakaling mawala ako sa mundong to, posible mo na ngayong makuha ang lahat-lahat ng sa akin dahil mag-asawa na tayo. Lahat ng ari-arian ko pwede nang mapunta sa'yo sa oras na. You know what? Wala akong interest na kahit na ano sa kayamanan ng pamilya mo. Hindi mo ko kailangan pag-inalaan ng mukhang pera. Seryosong sabi ni Santi habang nagmamaneho. Teka nga, hindi ko naman sinabi na mukha kang pera ha. Hindi yun ang ibig kong sabihin no. Pero yun ang pinapalabas mo. It's okay. Just say sorry to end this nonsense conversation. Ano? At bakit naman ako magsasorry sa'yo? Kunot noong tanong ni Amara sa nagtitimpi nitong tinig. Hindi mo kayang humingi ng patawad. Patahimikin mo na lang yung bibig mo. I really don't want a noisy wife. Well, not unless you're screaming my name while we're having... Ikaw? Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo. Ayoko nang may marinig pang kahit anong mula sa'yo. Same here. Kung ayaw mong may marinig pa na kahit anong mula sa akin, hindi ko mo rin yung bibig mo. Just take a nap first. Mahaba-haba pa ang biyahe natin. Gigisingin na lang kita mamaya sa oras na makarating tayo dun. Teka, saan nga ba talaga tayo pupunta ha? Makalipas ang 5 oras, nakarating na rin sa wakas ang dalawa sa kanilang destinasyon. Hey, wake up. Nandito na tayo sa pupuntahan natin. Gumising ka na. What the? Halos mapangiwi naman sa sakit si Santi nang aksidenteng matamaan ng kanang kamao ni Amara ang bibig ni Santi nang magising ito. Oh, Santi? Ano nangyari? Nako, ako bang may gawa niyan? Sino pa ba? Alangan namang ako, di ba? Damn, ganyan ka ba talaga kapag bagong gising? Nananapak? Sinadya mo to, no? Naiinis sa sambit ni Santi habang nakahawak sa pumutok nitong pang-ibabang labi na bahid ng dugo yun. Ano? Hindi kaya? Pasensya ka na kung nabiktima ka ng killer kamao ko. May sariling buhay talaga to kapag nagigising ako eh. Nahihiyang sabi ni Amara. Hindi bali na. Wala naman akong magagawa kung may habit kang ganyan. Pero huwag mo na sanang gawin sa ibang tao. Huwag ka matutulog kung saan na ibang taong kasama mo. Ikakasira yan pareho ng reputasyon ng mga pamilya natin. Anyway, bumaba ka na sa coaching to. Nakarating na tayo sa destinasyon natin ngayon. Sabay na bumaba ang dalawa ng wedding car. Sa pagkakataong yon, halos lumuwa naman ang mga mata ni Amara sa pagkamangha nang makita ang buong lugar na pinuntahan nila. Wow! Nasa beach tayo ngayon? Sobrang ganda dito! Nakangiting sabi ni Amara, sabay hawak sa puting buhangin. Kung ano man ang nasa isip mo, hindi tayo nandito para magbakasyon o mag-honeymoon. We're just here to escape temporarily from our real world. Ay, masyado ka namang seryoso sa buhay. Kahit ano namang kakomplikado ng buhay natin, pwede pa rin tayo maging masaya. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong to para maging malaya kahit sandali? Hayaan mo na natin gawin ang makakapagpasaya sa atin sa pagkakataong to. Nakangiting sabi ni Amara habang nakaangat ang mukha nito sa nakatayong si Santi. I don't care. Just do whatever you want here. Hindi mo na ako kailangang idamay sa kung anumang trip mo. You see that huge beach house? That's mine. And I'm going there now. Bahala ka kung anong gusto mo. Teka lang. Ayaw mo bang makita munang paglubog ng araw? Ilang beses ko nang nakita yan. Sabi ni Santi habang naglalakad palayo kay Amara. Ay, ano bang klase ng lalaking yun? Wala man lang kahit anong emosyon, maliban sa pagiging suplado. Pinaglihi ata yun sa sama ng loob. Naiinis na bulong ni Amara habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng supladong asawa. Nang makapasok sa loob ng malaking beach house, kaagad na naupo si Santi sa isang upuan na gawa sa ratan. Ang babaeng yun. Siya ba talaga ang babaeng dapat kong pakasalan? Bakit parang ibang-iba siya sa babaeng naasahan ko?
She seems not the same sophisticated woman I'm expecting to get married with. Nagtatakang tanong ni Santi sa loob-loob nito. Maya-maya naman ay biglang tumunog ang cellphone ng lalaki, hudyat na meron itong parating na tawag. Nang makita ni Santing pangalang nakarehistro sa screen ng phone nito, dismayado na sinagot niya ito. What the hell, Santi? Ano bang pumasok sa isip mo? Para layasan kaming lahat doon sa simbahan, ha? Pinahaya mo ako sa lahat ng mga kaibigan kong dumulo sa kasal mo. Anong karapatan mo para gawin yon? Nasaan na kayong dalawa ni Amara? Tanong ng stepmother nito na nagngangalang Lucia Cardinal, ang asawa ng kanyang yumaong ama na si Ronaldo Cardinal. Wala naman ho sa usapan ng magpakilala pa ako sa lahat ng mga bisita nyo, diba? Nagpakasal na ako ngayon, gaya ng gusto nyo. Ang lakas naman ata ng loob mong sabugot sa akin na ngayon. Ano ho bang kinagagalit nyo? Ang dapat nga maging masaya na lang kayo ngayon. Natupad ko na ang iniutos nyo sa akin, Mrs. Cardinal. Malamig na sambit ni Santi sa kabilang linya. Nasa 10 taong gulang lamang si Santi noon nang kupkupin siya ni Ronaldo at ibigay rito ang kanyang apelido. Hindi niya nais ang maging bahagi ng pamilya Cardinal dahil batid niyang basahan lamang ang tingin sa kanya ni Lucia. Ako? Magiging masaya dahil ginawa mo na ang gusto ko? Of course not! Paano naman ako matutuwa kung kinikilala ka na ngayon ng lahat bilang isang kardinal? Sa tingin mo ba, ikakatuwa ko na ikaw pumalit ngayon sa pwesto na ang dapat ay para sa anak kong si Arman? Kahit kailan, hindi ko ikatutuwa na mapunta ang isang bastardo na tulad mo sa poder ng pamilya ko. Nasusuklam na sambit ng bruhang babae. Sa kabila ng pang-aalipusta ng madrasta nito, naging mabuti naman sa kanyang yumaon niyang stepbrother na si Arman. Lumaki ang stepbrother ni Santi na tago sa publiko dahil sa pagkabaldado ng buong katawan nito. Nang sumakabilang buhay ang ama at kapatid, nagpasya naman si Santi na maglayas noon upang puntahan ang mga labi ng pumanaw niyang tunay na ina, ngunit wala nang mga yon nang madatnan niya. Kung hindi niyo naman pala ka natutuwa na maging parte ng isang bastardong tulad kong pamilya niyo, bakit niyo pa ako pinahanap at sa pilitan na ay pinakilalang kardinal? Alam mong tunay na dahilan, di ba? Wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi naman sa makabilang buhay anak ko, di na ako mag-aabala pang ipahanap ka ulit at ipakaladkad pabalik ulit sa pamamahay ko. Nakakapanghinayang talaga dahil sa halip na ang tunay na tagapagmana ng Cardinal Corporation nang nandito ngayon. Ikaw pa na isang bastardo ng asawa ko ang nagkaroon ng pagkakataon para makilalang lahat bilang sikretong anak ng pamilya ko. Wala naman ho kayong dapat ipag-alala tungkol sa bagay na yan. Wala akong balak kunin ang lahat ng mga bagay na para sa tunay niyong anak. Hindi ako nakakalimot sa totoong papel ko sa pamilya niyo, Mrs. Cardinal. Hindi naman talaga ako nandito dahil napilitan lang ako. Nandito ako ngayon dahil may sarili akong dahilan. Mariing sambit ni Santi bago iwan ng asawa ng ama nito. Right. Nandito ka nga pala dahil kailangan mong tulong ko para alamin kung nasa na ngayon ang mga labi ng pumanaw mong malanding ina. Mrs. Cardinal, wala akong pakialam kahit insultuhin yung buong pagkatao ko. Pero ang pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko, yan ang hindi ko mapapalagpas. Seryosong sabi ni Santi, sabay walang pagdadalawang isip na pinutol nito ang tawag ng madrasta sa kabilang linya. Sa kabilang banda, sakto naman ang biglang pagpasok ni Amara sa loob ng beach house. Nandito ka na agad? Tapos mo na bang panoorin ang paglubog ng araw? Ha? Hindi ko natapos eh. Mag-isa lang kaya ako dun. Takot ko lang wala kayong ibang taong nandun. Ay, hindi. Wala talaga akong nakitang kahit sino. Simula nang dumating tayo dito. Ano ba namang klaseng beach resort to? Sobrang ganda naman dito pero walang nag-accommodate na turista. Weird. Sino ba naman kasing nagsabi na beach resort to para sa ibang mga tao? Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina, sa akin ang beach house na to? Means, lahat ng nakikita mo dito, sa akin. And even you. I mean, you're my wife, so obviously, you're also one of my properties here. Dire-diretso namang sambit ni Santi na para bang wala lamang ang mga sinabi nito. Teka nga lang. Anong property ka dyan? Hindi mo ako pagmamayari, no? Nahihilo ka ba, ha? Deny it all you want. Maikling sabi ng lalaki bago talikuran at maglakad palayo nito mula kay Amara.
Di mo nga ako sabing pagmami-ari eh. Hoy! Teka! Hindi mo pa ako pwedeng talikuran? Bumalik ka nga dito, Mr. Cardinal. Di pa tayo tapos mag-usap ah. Balik! Turn around! Wala namang nagawa si Amara kung hindi hayaan na lamang na iwanan siya ni Santi sa ikalawang pagkakataon. Makalipas ang isang oras, pareho namang nakapagpalit na ang dalawa ng suot nilang formal suit at traje de boda. Magkaiba ngunit magkatabi naman ng kwarto na napagdesisyonan ng dalawa upang tulugan. Ay, gutom na ako. Kahit anong lambot ng kamang to, hindi nun mapapawing gutom na nararamdaman ko ngayon. Kakaasar. Wala bang balak ang lalaki na yun para magluto o magpa-deliver ng pagkain? Pareho lang naman kaming gutom ngayon. Ayos lang naman na hindi kumain ng sabay pero yung sabay na magutom, hindi ata okay para sa akin yun. Naiiritang sambit ni Amara sa loob-loob nito. Sa pagkakataong yon, tsaka lamang naisipan ni Amarang magluto sa kusina na magiging hapunan nilang dalawa. Sa malaking kusina, kaagad na inihanda ng babae ang lahat ng mga sangkap upang makapagluto ng sinigang na baboy. Nang matapos ang pagluluto, nagpa siya muna siyang magdala ng pagkain para sa kwarto ni Santi. Hello? Tulog ka na ba? May niluto akong sinigang na baboy dito. Siguradong gutom ka na rin tulad ko. Alam ko namang ayaw mo sumabay sa akin kumain kaya iiwan ko na lang dito sa tapat ng pintong hapunan mo. Bahala ka kung gusto o ayaw mo. Basta naging concerned citizen lang ako. Ha? Tsaka, dinalhan lang kita nito bilang sorry na rin sa aksidenteng pagsapa ko sa'yo kanina. Sabi ni Amara bago iwan ang niluto niya sa harapan ng kwarto ni Santi. Muling bumalik ang babae sa dining room upang simulan ang pagkain niya. Ay, nothing new. Magkaroon man ako ng asawa o wala, mag-isa pa rin akong kakain. Anyway, medyo okay na rin naman to since kahit papano wala na ngayong nagbabantay sa akin 24/7. Sabi na lamang ni Amara sa loob-loob nito. Nang matapos kumain, kaagad namang bumalik sa kwarto nito. Laking gulat naman niya nang makitang wala ng laman ang plato, mangkok at baso ng orange juice na iniwan niya sa labas ng kwarto ni Santi. Mabuti naman na ubos niyang niluto ko. Pero, wawa, hindi man lang talaga kusang maghugas ng pinagkainan. Ang lalaking yun talaga. Akala ko ba kanya-kanyang ganap dito? Ay, kaasar. Kinabukasan, sabay na nagising at nagbukas ng pinto ang dalawa. Oh, Mr. Cardinal, gising ka na? Teka, anong problema ng lalaking yun? Invisible ba ako para lagpasan niya? Nahinto naman sa pag-iisip ng babae nang maalala na pala sa rules yun ni Santi na kailangan niyang sundin. O nga pala, treat each other as a stranger. Okay, hindi naman yun big deal sa akin. Pero hindi man lang nag-thank you sa pagdala ko sa kanya ng pagkain. Eh di wag. Che! Lumipas ang ilang araw na hindi nagpapansinan ng dalawa. Ngunit sa ikapitong araw, hindi naman inaasahan na si Santing unang babasag sa katahimikan ng buong beach house. We're going back to Manila within 3 days. Sinasabi ko lang sa'yo para alam mo. Kaswal na sambit naman bigla ni Santi. Ha? Teka lang. Since ikaw na rin naman ang naunang magbukas ng conversation sa ating dalawa, gusto ko lang sana itanong kung pwede ko bang mahiram ang phone mo? Bala ko lang sana tawagan si Mama para magsumbong kung nasan tayo. Tama? Hindi. Hindi yun ganun no. Pabor nga sa akin na nakalayo tayo mula sa kanila kahit pansamantala. Ang gusto ko lang naman sana yung makapagsabi kay Mama na okay lang ako. Tayo. Ayokong mag-alala siya kaya nga sana. Alright, here. Take it. Maiksing wika ni Santi habang iniaabot ang phone nito kay Amara. Oh, bilis mo lang pala kausap. Thank you. Pangako, wala akong sasabihin na kahit ano tungkol sa lokasyon natin. Salamat sa pagpapahiram nitong phone mo. Ibabalik ko rin agad mamaya. Nakangiting sabi ni Amara, sabay takbong patungo sa loob ng kwarto niya. Kaagad namang tinawagan nito ang kanyang ina sa numero nito. Hello? Who's this? Ma, si Amara po to.
Amara? Amara? Ikaw ba itong nasa telepono, anak? Diyos ko, sa wakas sumagot ka na rin sa tawag ko. Ilang araw na kayong nawawala Ay, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyari ha? Nasaan na kayo ng asawa mo ngayon? Pinagplanuhan niyo bang dalawang biglang pag-alis na lang sa simbahan? Ha? Sagutin mo na totoo ang mga tanong ko. Sambit ni Linda, ang ina ni Amara. Wala po akong alam sa ginawa ng lalaking yun, ma. Miski nga ako, nagulat nang bigla na lang niya akong hinila palabas ng simbahan at dinala sa isang… Ano? Nasaan na ba talaga kayong dalawa? Ha? Bakit biglang naglaho na parang bula? Nasaan na kayo ngayon, Amara? Nag-hysterical na sabi ni Linda. Pasensya na po pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyong tungkol sa bagay na yan, ma. Ha? Anong hindi? Hindi mo ba alam na sobrang nagkaalala ako? Nag-aalala? Talaga bang nag-aalala kayo sa akin? Baka naman iniisip nyo lang na baka matulad ako kay Ate Kyla. Huwag po kayong mag-alala. Wala akong balak na maglayas kagaya ng panganay nyo. Ay, ayos na po talaga kaming dalawa ni Santi. Kaya maging panatag na lang po kayo. Kung gusto mo talaga akong mapanatag, bakit hindi mo sabihin sa akin kung nasan kayo ng asawa mo? Hindi naman maiwasan ni Amara ang mapabuntong hininga bago muling sagutin ng ina. Ma, hindi bang sabi niyo, sundin kong kahit anong gusto ng asawa kong yon? Kaya nga po eto, sinusunod kong utos niya sa akin na huwag ipaalam kung nasan kami ngayon. Teka, ano? Inutos niya yun sa'yo? Bakit naman niya gustong itagong lokasyon yung dalawa? Nagtatakang tanong ni Linda. Hindi ko rin po alam, ma. Ay, ibababa ko na po tong phone. Tumawag lang naman ako para hindi kayo mag-isip ng kung anong out of this world na bagay. Babalik rin po kami sa Maynila after 3 days kaya panatag mo na ang loob mo. Sige na, ma. Bye. Sabi ni Amara sabay putol ng tawag sa kabilang linya. Matapos ang pag-uusap na mag-ina, kaagad namang lumabas ng kwarto si Amara at hinanap ang asawa sa buong beach house upang ibalik ang phone ni Santi. Ay, nasa na kayang lalaking yun? Iniwan na kaya ako? Ay, kabayo! Bigla namang nagulat si Amara nang mapalingon ito sa kanyang likuran. Pagkalingon niya sa likuran, hindi nito inaasahan na makikita si Santi na walang suot na pangitaas at nakatapis lamang ng tuwalya ang pangibabang kaselanan ng lalaki. Ano ka ba naman ha? Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot na ganyan lang ang suot mo? Ano bang problema sa itsura ko ngayon? Normal lang naman to, lalo na nasa isang beach resort tayo. Kahit nga maglakad ka ng hubot-hubad sa harapan ko. Wala akong pake. Supladong sambit ni Santi habang pinupunasan naman ng isa pang towel ang basa nitong buhok. Ay, kakaasar talagang lalaking to. Grabe kung makapag-insulto sa akin. Ganun? Wala akong kadating-dating sa kanya kahit wala na akong saplot sa harapan niya. Di niya ata alam kung gaano ko ka-sexy. Naiinis sa sambit ni Amara sa loob-loob nito. Tapos ka na bang kausapin ng mama mo? Ah? Oo. Ito na ang phone mo. Binabalik ko na. Salamat sa pagpapahiram sa akin. Sabi ng babae habang iniaabot yon kay Santi. Wala ka bang sinabi tungkol sa tunay na lokasyon natin ngayon? Paninigurado ng lalaki habang hawak na ngayon ang phone nito. Teka, wala ka bang tiwala sa akin ha? Sinabi ko na sa'yo. Wala akong balak na magsumbong kay mama. Alright, sinabi mo eh. Well, I'm just asking. Hindi mo kailangan maging defensive. Malamig na sambit ni Santi. Ano? Defensive? Hindi ako defensive, no? Sinasagot ko lang naman ang redundant mong tanong. Paulit-ulit ka kasi. Bahala ka kung wala kang tiwala sa akin. Naiinis sa sabi ni Amara. Hey, wait. Why does it seems like you're getting angry at me? Naninigurado lang naman ako. Masama bang magtanong? Hindi naman na sinagot ni Amara ang tanong ng lalaki. Sa halip, siya naman ang hindi tumapos sa usapan nilang dalawa. Teka nga lang, bakit mo ko tinatalikuran? Hindi pa tayo tapos mag-usap ha? Iritadong sambit ni Santi, sabay hablot sa kanang braso ng asawa. Hoy, ikaw! Ano ba?
Bitawan mo nga ako. Tapos na ako makipag-usap sa... Hindi naman natapos ni Amarang sasabihin nang aksidenteng mahulog ang towel na nakatapis sa pang-ibaba ni Santi. Sa pagkakataong yon, parehong napasigaw naman ang dalawa dahil sa hindi inaasahang pangyayari. "Look away!" Singhal ni Santi habang tinatakpan ang pagkalalaki nito ng dalawang kamay. "Teka nga, nahiya ka ba sa akin ha? Alam mo, kagaya lang ng sinabi mo sa akin kanina. Wala rin akong pakialam kahit maglakad ka ng hubad-hubad sa harapan ko. Okay lang yan. Bakit ako maiilang sa'yo?" Taas noon namang sambit ni Amara habang nakakrus ang mga braso nito. Huh? Really? If that's the case, I have nothing to worry then. Sabi ni Santi sa baritonong boses sabay alis sa pagkakatakip ng kanyang pagkalalaki. Hindi naman maiwasan ni Amarang mapalunok sa kabuuan ng katawan ng asawa na nasa harapan niya. Walang duda na maganda ang pagkakahubog niyon na para bang katawan ng isang demigod. Ilang babae na kaya ang napaligay ng kargada niya? Ay, hindi. Mukhang hindi naman masarap ang pagpumasok yun sa kahit sinong babae. Masyadong malaki. Hindi pa nga tumati yung laki na. Paano pa kaya kapag tumayo to? Siguradong masakit kapag... Napahinto naman sa pag-iisip ang babae na bigla na lamang humakbang palapit si Santi sa kanya. Bakit parang namumutla ka na ngayon, ha? Ha? Ako? Namumutla? Hindi no? Pagtanggi naman ni Amara kahit bakas na bakas ang kabat-hiya sa buong mukha nito. Huwag mo nang itanggi. I can clearly see it in your face. Aminin mo. May nararamdaman ka na kung ano ngayon sa buong katawan mo, no? Tanong ni Santi sa baritonong boses nito. Sa oras na yon, halos ilang pulgada na lamang ang layo ng pagitan nilang dalawa. Hindi naman na magawang umatras pa ni Amara dahil lamesa na ang nasa likuran nito. Ano mong pinagsasabi mo dyan? Wala akong nararamdaman na kahit ano ngayon, no? Kung meron man, yun ay di ako komportable sa ginagawa mo ngayon. Pwede ba? Dumistansya ka nga mula sa akin. No, I won't do it. Bulong naman ni Santi sa kanang tenga ng asawa. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit nag-iinit ang buong katawan ko? Hindi ako pwedeng magpadala sa lalaking to. Mariing paalala ni Amara sa loob-loob nito. Ilang sandali naman ay biglang naramdaman ng babae ang bahagyang pag-umbok ng pagkalalaki ni Santi sa pagitan ng mga binti niya. Hindi pa man siya yumuyuko, batid niyang nakatayo na ngayon ang alaga ng asawa. Sa pagkakataong yon, natataranta namang tinulak ni Amara ang makapal na dibdib ni Santi sabay takbo paakyat sa kwarto nito. Ano bang tumatakbo sa isip ng lalaking yun? Nababaliw na ba talaga siya? Hinihingal na sabi ng babae sa sarili pagkasara sa pinto ng kwarto niya. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Santi ang matawa ng bahagya sa naging kilos ng asawa nito. Otomatiko naman na naging seryosong mukha ng lalaki nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Wait, what the hell is wrong with me? Bakit hindi ko napigilan ang sarili kong asarin na babaeng yun? Hindi to tama. Lalo na tong pagtayo ng pagkalalaki dahil sa kanya. No way. Hindi ako pwedeng magpadala sa presensya ng babaeng yun. I should avoid that weird woman. Napapailing na sabi ni Santi sa loob nito. Pagkatapos ng 3 araw, muling bumalik na ang bagong kasal sa Maynila. Sa pagkakataong yon, kaagad na pinuntahan ni na Santi at Amara ang bahay na kanilang tutuluyang dalawa. We're finally here. Starting today, ito na ang magiging bahay natin. Wala tayong kasambahay dito so I'm expecting you to do your part as my housemate. Housemate? Ano yun? Nasa bahay tayo ni Big Brother? Kunot noong tanong ni Amara. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin. Kanya-kanya tayo ng gawain dito kaya nga maging responsable ka sana bilang tao dito. Hindi mo na ako kailangang pangaralan tungkol dyan, no? Para namang hindi tayo nagsamang dalawa sa isang beach resort ng mahigit 1 linggo. For your information, hindi porket lumaki ako sa mayamang pamilya, spoiled brat na rich girl na agad ako. Mainam kung ganun. Hindi ko na kailangang tindihin ka pa. Right. Nasa 2nd floor pa lang ang kanya-kanyang kwarto natin.
Nasa magkabilang dulo. Sa'yo ang nasa kanan, saka naman ang sa kalawa. And just like what I said to you before, keep a distance. Ituring natin na parang hangin lang bawat isa sa pamamahay na to. Just do whatever you want, and I won't stop you. Seryosong sabi ni Santi. Teka, sigurado ka ba sa huling sinabi mo? Kahit ano, wala kang pake sa kahit anong gawin ko? So, pwede kong gawin ang kahit anong gustuhin ko ngayon? Oo, malaya kang gawin na kahit ano. Maliban na lang makapagrelasyon sa ibang lalaki. Kaya nga, kung may iba ka ng lalaki na nagugustuhan ngayon, tigil mo na nararamdaman mo para sa kanya. Ganun? Ayos lang. Pwede ko namang gawin ang bagay na yun kapag nakipaghiwalay na ako. What are you talking about? Kung iniisip mo ang pakikipaghiwalay sa akin, don't think about it anymore. Hindi yun mangyayari. Not unless ako makipaghiwalay sa'yo. Teka, ano? Bakit naman ganun? Di ata makatarungan yun, no? Parang unfair naman sa parte ko nun. Pagtutol naman ni Amara sa sinabi ng asawa. Enough of this conversation. Nasabi ko na kailangan ko sabihin. Pupunta na ako sa kwarto ko para magpahinga. May trabaho pa akong babalikan ulit bukas. Malamig na sabi ni Santi bago iwan ng babae sa kinatatayuan nito. Wow, ganun na lang talaga yun. Ay, hindi talaga patas yun eh. Hindi pwedeng siya lang may karapatan na magdesisyon tungkol sa bagay na yun. Ah, tama. Sige, kung gano'n naman pala ang gusto niya, gagawin ko ang lahat para mapaaga na agad ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Nakangising sambit ni Amara habang sinusundan ng tingin ang nakatalikod na asawa. Kinabukasan, nagising na lamang ang babae dahil sa isang pamilyar na boses ng babae. Mrs. Amara Cardinal, mabatanghali na. Bakit nakailata ka pa rin dyan sa kama? Aba, hindi ka na single ngayon. Ang dapat, naghahanda ka na ngayon ng tanghalian na dadalhin mo sa trabaho ng asawa mo. Ano bang ingay na yun? Teka, binabangungot ba ako? Bakit hanggang sa pagtulog, naririnig ko pa rin ang boses ng magaling kong ina? Nakapikit na sabi ni Amara habang nakahiga pa rin sa kama. Anong sinabi mo, Mrs. Amara Cardinal? Otomatiko namang napamulat ang mata ni Amara nang marinig ang tinig ng kanyang ina malapit mismo sa kanang tenga niya. Ma? Paano kayo napunta sa mismong kwarto ko? Kwarto mo? Kung ganon, hindi nga talaga kayo natutulog magkatabi ng asawa mo? Matapos ang tagpong yon, nagawa namang pakalmahin ni Amara ang ina nitong si Linda. Alam mo naman na ikaw na lang inaasahan ko ngayon, Amara. Kaya nga sana, gawin mong lahat para mahulog sa iyong loob ni Santi. Kung kailangan na akitin mong sarili mong asawa para magkaanak kayo. Ma, naririnig niyo bang sarili niyo? Alam niyo, sobra-sobra na para sa akin nang ibenta niyo ako para magpakasal sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Pero yung pilitin niyo pa ako na gawin ng iba pang bagay, hindi ko na magagawa pang mga yun. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pero para naman to sa pamilya natin eh. Mas magiging matagumpay at may impluwensya tayo. Kung magiging isang, tama na ma. Ayoko nang marinig pa ibang mga sasabihin nyo. Nagpakasal na ako, kaya ng gusto nyo. At hanggang doon na lang yun. Kung tutuusin, hindi naman talaga akong dapat nasa kalagayan na to eh. Si Ate Kai lang dapat na nasa pwesto ko ngayon. Kung hindi lang siya nagpaka-runaway bride, hindi ako makukulong sa isang pilit na relasyon na hindi ko naman ginusto. Sa isang iglap ay bigla na lamang sumabog ang lihim na nararamdaman ni Amara. Nang dahil roon ay walang sabi-sabi na nagtatakbo ito pabalik sa kanyang kwarto at nagtaklob ng kumot. Sa kabilang banda, abala naman si Santi sa pag-aasikaso ng maraming papeles sa kumpanyang itinaguyod ng sumakabilang buhay nitong ama. Kahit siyang kinikilala na bagong CEO at nag-iisang anak ng pamilyang Cardinal, hindi naman maipagkakaila na wala talaga siyang papel at karapatan sa kumpanya dahil isa lamang siyang substitute na inilagay sa pwestong yon. Ang tanging layunin lamang ni Santi ay ang pansamantalang pag-upo roon para sa pansariling interes ng kanyang madrasta na si Lucia. So, you're finally back! Substitute CEO of Cardinal Corporation.
Mataray na sambit nang kakapasok pa lamang sa office kung nasaan ngayon si Santi. What brings you here, Mrs. Cardinal? Tanong naman ng lalaki sa malamig nitong boses. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa kumpanya na pamilya kong nagmamay-ari? Bumisita lang naman ako para kumusay ng bastado ng asawa ko. So, how's the honeymoon with your boring wife? Boring wife? I don't think she's boring at all. Sabi ni Santi sa loob-loob nito. Well, okay lang naman ho, Mrs. Cardinal. Okay? Really? Sa tingin mo ba, mamamatay na siya agad? Oh, don't get me wrong, huh? Actually, alam kong tungkol sa pagkakaroon ng congenital heart disease ng asawa mo. Yun nga raw ang dahilan kaya natagalan ng pamilya de Rojas na may pakilala siya bilang anak nila. Ang narinig ko, lifetime ng sakit ng asawa mo. At may posibilidad na. Naputol naman ang sasabihin ni Lucia na biglang sumabad si Santi. Mrs. Cardinal, tell me, pinili niyo lang ho ba si Amara para pakasalan ko dahil sa kondisyon niya? Well, that's one of the reasons. I only chose her to be your wife because she's just like you. She's worthless. Pero kahit papano, may pakinabang naman. Ipinakasal ko lang siya sa'yo bilang isang prop o palamuti sa pagpapanggap mo bilang tunay kong anak. You know, para hindi masyadong mag-focus ang lahat sa'yo. Alam mo, ang dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Anytime soon, pwede siyang mawala sa mundong to. At pabor na rin para sa'yo dahil ayaw mo naman talaga siyang pakasalan, 'di ba? Sa pagkakataong yon, hindi mapigilan ni Santi ang mapakuyom ang kanyang kanang kamao. Para bang mas lalong nadagdagan ang pagkamuhi ng lalaki sa madrasta nito. Hindi niya inakala na may mas ikasasama pa pala ang babae. Samantala, halos buong araw namang nanatili si Amara sa loob ng kwarto niya. Nakaalis na kaya si Mama? Tanong ni Amara sa loob-loob nito bago buksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tahimik na nilibot nito ang buong bahay. Sinilip ang bawat parte kung saan posibleng naroon ang tinataguang ina. Para namang nabunutan ng tinik sa Amara nang masiguro na umalis na si Linda. Sa wakas, wala na rin dito si Mama. Saan hindi na siya bumalik dito para sermonan ako? Ay, nakaka-stress talaga magkaroon ng isang magulang na tulad niya. Halos pong araw na tuloy akong walang nagawa. Nalipasan pa ako ng gutom ngayon. Oh, teka. Otomatikong nanlaki ang mga mata ni Amara nang matanaw nito na may pagkaing nakatakip sa ibabaw ng dining table. Agad-agad namang lumapit roon ng babae at binuksan yon. Wow! Adobong baboy! Tagal ko nang hindi nakakakain ito ah. Sino naman kayang naghanda nito? Malamang si Mama. Pero hindi naman siya marunong magluto. Mas lalong imposible naman na housemate kong nag-prepare nito. Ay! Di bali na nga. Kung walang ibang kakain ito, ako ang kakain. Halos mag-aalas 12 na ng madaling araw nang matapos ni Santing lahat ng kanyang trabaho sa Cardinal Corporation. Sa pagkakataong yon, ang tanging nais lamang niya ay ang makauwi at makapagpahinga na. Nang makarating sa bahay nito, laking pagtataka naman ni Santi nang mapansin na wala ang kahit anino ni Amara sa bawat sulok niyon. Sa pagkakataong yon, napansin naman niya na may nakatakip sa ibabaw ng dining table. Adobong baboy. Niluto niya kaya ito ulit para sa akin. Sinabi ko na hindi niya na dapat gawin ang bagay na to. Ay, di bali na nga. Bawal ang magsayang ng pagkain. Nang matikman ni Santing natirang adobong baboy, nagkaroon na agad ito ng pakiramdam na hindi yon niluto ni Amara. Ngunit kahit ganon, ay nagustuhan pa rin niya yon at inubos. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Posible kaya na naglaya siya? No way. She can't do that. She must be sleeping right now inside her bedroom all day. Nahinto ang pag-iisip ni Santi nang biglang makarinig ito ng malakas na tili mula sa loob ng kwarto ng asawa. Otomatiko namang napatakbo ito ng mabilis at pumasok sa loob ngunit hindi niya nakita si Amara. Sa sandaling yon, muli namang nakarinig ng bahagyang ingay si Santi mula sa loob ng bathroom ng asawa. Laking gulat ni Santi nang makitang bukas ang pinto niyon at nakababad ang buong katawan ng babae sa bathtub na punong-puno ng mga ice cube. Amara,
What the hell are you doing? Hindi naman na nag-alala pang pumasok si Santi sa loob ng bathroom dahil may suot pa rin ang asawa. Hindi ko rin alam ang nangyayari sa akin. Sabi ni Amara sa namamaos nitong tinig. Tila ba hinahabol nitong paghinga. Pulang-pula rin ang buong mukha habang namumungay ang mga mata. Paano hindi mo alam? Bakit ka nakababad sa bathtub na puro yelo? Balak mo bang magka-hypothermia? Get up. Hindi pwede. Kailangan ko magstay dito dahil sobrang naiinitan ako. What? You're acting really weird right now. Baka naman nilalagnat ka lang. Let me check. Seryosong sabi ni Santi, sabay hawak sa leeg ni Amara. Hindi naman inaasahan ng lalaki ang magiging reaksyon ni Amara sa ginawa niyang paghawak rito. Kaagad na nahagip ng mga mata niya ang paglunok ng asawa at ang pagsisimula ng pagpapawis nito. Damang-dama ni Santi ang parabang nag-aapoy sa init na balat ng babae nang dumampi rito ang likod ng kanang palad niya. Sa pagkakataong yon, tila naman nahipnotismong lalaki nang matitigan ang kabuuang muka ng babae. Alam ni Santi na mali ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit parabang nakakahalina ang ekspresyong pinapakita na mukha ngayon ni Amara. Santi, sa tingin ko, dapat mo na akong iwan ngayon dito. Ano? Hindi. Come on. I'll just take you to the hospital to know what the hell is happening with you. Nag-aalalang sabi naman ni Santi. Alam mo, makulit ka rin talaga, no? Wala akong sakit. Kailangan ko lang talagang manatili sa bathtub na to pansamantala. Kaya nga umalis ka na. Yun na lang may tutulong mo sa akin sa pagkakataong to. Please lang, ayokong makagawa ng pagsisihan ko, Mr. Cardinal. Mariing sambit ni Amara. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Hindi ko maintindihan ng... Sa tingin ko kasi, may nilagay na kung ano si Mama sa adobong baboy na dinala niya dito eh. What? Paano napunta ditong mama mo? Teka, so hindi pala ikaw ang nagluto nun? Kunot noong tanong ni Santi. Sandali, nakita mong adobong baboy sa ibabaw ng lamesa? Huwag mong sabihin na kinain mo yung natira doon? Well, yeah. Kinain ko nga. Ay, anak ng... Bakit mo naman kinain yun, ha? Hindi mo dapat kinalawang adobong baboy na yun. Ano bang masama kung kainin ko yun? Bakit? May lason ba yun para ipagbawal mo sa akin? Sana nga talaga lason na lang. Ang kaso hindi. Ang adobong baboy na yun, malakas ang kutob ko na nilagyan yun ng aphrodisiac ng magaling kong ina. Singhal ni Amara sa hinihingal nitong boses. Aphrodisiac? You mean the thing that makes a person aroused and... Oo, yun na nga. Kaya nga, nalintikan na tayong dalawa. Utang na loob, lumayo-layo ka na sa akin ngayon. Teka, bakit kailangan kong lumayo mula sa'yo? Ano naman kung nakapag-intake ka ng aphrodisiac? It's not like you're going to kill me. Kaswal na sabi ni Santi. Diyan ka nagkakamali. Alam mo, kaya kong pigilan ng sarili ko na makagawa ng makamundong bagay eh. Pero ikaw, baka mapatay kita sa oras at tamaan ka nun. Malay ko ba kung kaya mong manatiling normal sa oras na? You have nothing to worry about. Paano hindi ako mag-aalala? Dahil kanina pa ako tinatayuan. Gusto mo bang ibaba ko pa tong pants ko para makita mo? Sambit ni Santi sa baritonong boses nito. Hindi! Huwag mong gagawin yan. Ay, ano ba naman tong problema na to? Teka, sigurado ka ba na kaya mong magpigil, ha? Yung itsura mo kasi ngayon, mukhang magbabago na eh. Paniniguradong tanong ni Amara sa lalaki. I'm okay. May insurance na ako pagdating sa ganito. Wala na to para sa akin. Right. Pwede ba akong makishare dito sa bathtub mo? Ha? Gusto mong samahan akong magbaba dito? Di pwede. Paano kung bigla mo na lang akong sunggaban at... I'm telling you, wala akong gagawin sa'yo. I just want to cool down myself. Like what you're doing right now. Napatikim muna si Amara bago muling magsalita. Ay,
Okay. Sige, pumapayag na ako. Basta sa oras na may gawin ka talaga na hindi tama, uppercut ka sa akin. Bahagya namang napatawa si Santi sa sinabi ng babae. Anong reaksyon yan ha? Pinagtatawanan mo ba ako, Mr. Cardinal? Naasar na tanong ni Amara. Hindi na lamang sinagot ni Santing babae. Sa halip, walang sabi-sabi na tinanggal na nito ang suot niyang black coat na pang-office. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka naguhubad ng coat mo ngayon, ha? May pinaplano ka talaga na. You're just overthinking. Hindi ko naman tatanggalin ang lahat ng suot ko. Paninigurado muli ni Santi kay Amara. Matapos tanggalin ni Santi ang black coat at suot nitong sapatos, kaagad na inihakbang naman ng lalaki ang mga paa niya sa loob ng malaking bathtub kung nasaan nakababad si Amara. Parehong paupo na pwesto ang ginawa ng dalawa habang magkatapat sila. Damn, sobrang lamig pala talaga ng tubig na to. How did you even manage to stay here? Nagtatakang tanong ni Santi habang nadarama nito ang tagos sa butong lamig ng nagyayelong tubig. Para namang may choice ako, no? Kailangan kong gawin ang kalokohan na to para kahit papano maalis yung weird na nararamdaman ko sa buong katawan ko ngayon. Nakayukong sambit ni Amara na para bang nahihiya ito. But, do you really think this gonna work? Paano kung hindi tumalab to? Paano kung hindi mo pala talaga mapigilan ang sarili mo na aangkinin ang katawan ko? Teka, ano? Excuse me, ha? Kung wala ka rin naman pala talagang tiwala sa akin, hindi ka na dapat lalo nagstay dito kasama ko, no? Hay, umalis ka na nga lang dito at magbabad sa sarili mong bathtub. No, I won't go anywhere. Mariin namang sambit ni Santi. Hindi ka aalis? O sige, hindi ako nalang aalis kung ganun. Naiinis na sabi ni Amara, akma na sana itong tatayo nang biglang nawalan nito ng balanse at bumagsak sa ibabaw ng asawa. Oh, Amara, are you okay? Nasaktan ka ba, ha? Nag-aalalang tanong ni Santi habang nakahawak ng mahigpit ang mga bisig nito sa bewang ng asawa. Tila hindi naman makapagsalita si Amara sa oras na yon. Mataimtim lamang na napatitig siya sa mga mata ni Santi na ngayon naman ay mariing nakatitig na rin sa kanya. Santi, gusto mo bang subukan? Ang ibig kong sabihin, binabawi ko na ngayon ang lahat ng sinabi ko. Sa tingin ko, hindi ko pala talaga kayang pigilan tong. I don't think we can't do that, Amara. Bakit? Oo nga. Tama. Sa tingin ko nga, kahit na ilang aphrodisiac pang intake mo, hindi mo pa rin ako papatulan. Sambit ni Amara sa pabiro nitong boses, ngunit may mas iba pang malalim na kahulugan. Nagkakamali ka. Kahit wala pang aphrodisiac na pumapasok sa katawan ko, may kakaibang epekto ka na sa buong pagkatao ko, Amara. And it's not just lust. It's more than that. Anong ibig mong sabihin, Santi? Nagtatakang tanong ni Amara habang nasa ibabaw pa rin ang asawa. Hindi ko rin alam kung anong pinagsasabi ko. Just forget about it, Amara. You want me out of this bathroom, right? I'll go ahead then. Matapos ang pangyayaring yon, halos mahigit 2 linggo na hindi na naman muling nagkausap sina Santi at Amara. Tila ba hindi alam ng dalawa kung paano haharapin ang isa't isa dahil sa halo-halong damdamin na kanilang nadama noong sila'y huling magkasama. What's going on with me? Ito naman talaga ang dapat. Ang hindi kami magpansinan dahil yun ang tama. Right? Hindi kami nagpakasal ni Amara dahil mahal namin ang isa't isa. It was just a marriage of convenience. After all, maghihiwalay rin naman kaming dalawa balang araw. At ako ang dapat gumawa ng desisyon na yun. Sambit ni Santi sa loob-loob nito habang nakaupo sa swivel chair nito at nakatitig sa kawalan. Tila naman bumalik ito sa kanyang sarili nang biglang may kumatok sa office nito. Yes. Come in. Good morning, Mr. Cardinal. I'm sorry to interrupt your work but you have an important visitor today. Sabi ng sekretarya nitong babae. Important visitor?
Hindi bang sinabi ko sa'yo, tawagan mo muna ako sa telepono kapag may dumating na gusto kong makaharap? Nasa schedule ko ba ngayong araw para harapin ang important visitor na sinasabi mo? Actually, he's not on the list, Mr. Cardinal. Pero ang tao nga'y… Naputol naman ang sasabihin ng kinakabahang sekretary nang biglang kusang pumasok sa loob ng opisina ang isang pamilyar na lalaki. Hindi na ba ako importanteng tao sa buhay mo? My favorite pamangkin? Tito Ricky, is that you? Gulat na tanong ni Santi nang makita ang muli ang kapatid ng ama na isang kilalang private investigator sa bansa. Wala namang sinayang na sandali si Santi. Kaagad niya itong nilapitan at masayang niyakap ng mahigpit. Halos, 3 buwan rin tayong hindi nagkita, Santi. Kumusta ka na? Kayong dalawa pala ng asawa mo. Kumusta ang buhay mo ngayon na may asawa? Well, I don't know if it's okay to consider her as my wife, Tito. Mahinang sambit ni Santi. Alright. Ikinasal nga lang pala kayo para sa business. It was just an arranged marriage. Pero bakit parang base sa boses mo? Gusto mo siyang ituring bilang isang asawa na? Nakangising sabi naman ng tito nito. What? Ano bang sinasabi niyo dyan? Kung iniisip niyong nahuhulog na ang loob ko sa arranged wife ko, nagkakamali ho kayo ron. Ay, bata ka pa nga lang, kilalang kilala na kita. I can tell. There's a really hint in your voice that you're falling in love with your arranged wife. Bahagya namang napatikhim si Santi bago magsalita. Mukhang wala na talaga akong may tatago pa mula sa inyo. Tama nga akong hinala niyo, Tito. May nararamdaman na nga ako ngayon para sa babaeng pinakasalan ko. Pero wala akong karapatan na mahalin siya. Dahil isang malaking kalokohan lang naman ang naging kasal namin. Sigurado ko na sa halip na mahulog rin ang loob niya sa akin, kamuhian niya pa ako dahil sa unfair kong pagtrato sa kanya. Sigurado ka ba dyan, iho? Narinig mo ba mula sa kanya ang tunay niyang nararamdaman? Siguro nga, nagpakasal lang kayo dahil yun ang iniutos sa inyong dalawa. Pero imposible naman na sa pagdaan ng mga araw. Hindi kayo magkapalagayan at mahulog ang loob sa isa't isa. Maaaring magsimula lang lahat sa isang sapilitang pagpapakasal. Pero hindi niyo pa rin masasabing mga pwedeng mangyari habang magkasama kayong dalawa. Diba? Hindi ko na alam, Tito. Sa totoo lang, hindi lang yun ang inaalala ko. Knowing my real background, isang bastado ng pamilya Cardinal. I don't think I deserve her. I also don't think I'm the right man for Amara. Dyan ka naman nagkakamali, Santiago Cardinal. Sa pagkakataong yon, mas naging seryoso naman ang tinig ng Tito Ricky nito. Teka, ano hong ibig niyong sabihin? I have something important to tell you, Santi. Hindi lang ako nandito para kumustahin ka. Nandito ko dahil may importante kang kailangang malaman tungkol sa tunay na nangyari kay Josefina at sa lihim na pagkatao mo. Seryosong sabi ni Ricky. Sa kabilang banda, mag-isa lamang si Amara na umiinom sa minibar ng bahay nilang mag-asawa. Kung wala naman talaga siyang interes sa akin, bakit gusto niya pa rin akong gawing display wife niya? Naiiritang sambit ng lasing na si Amara. Halos 3 oras na itong umiinom ng alak habang inaabangan ang pag-uwi ni Santi upang kumprontahin ito sa kakaibang sitwasyon nilang dalawa bilang mag-asawa. Ano ba talagang trip mo, Mr. Santiago Cardinal? Pasigaw na tanong ni Amara sa buong kabahayan. Teka. Sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang na ata ako sa pag-inom. Teka. Ano ba talaga itong nangyayari sa akin? Tanong nito sa sarili habang nakahawak sa pumipintig na nitong sentido. Ilang sandali lamang ay bigla namang nakarinig si Amara ng tunog na paparating na kotse sa loob ng garahe nila. Si Santi. Paniguradong si Santi na yun. Alright. Oras na para magtapat kaming dalawa at makapagpalinawan. Walang patumpik-tumpik na nagmamadaling tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ng ingay na yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nawala ng balanse si Amara at napasubsob sa sahig. Sa pagkakataong yon, kaagad namang naramdaman ng babae ang isang pamilyar na paghawak sa kanyang kaliwang braso.
Amara, what the hell are you doing again? Bakit ka nakasalampak dito sa sahig? Anong nangyari? Pinapagalitan mo na naman ba ako? Mr. Cardinal? Kasalanan ko ba na lagi mo akong nakikita sa nakakayang sitwasyon? Ha? Pasensya na kung puro walang kwentang bagay lang ang nagagawa ko sa paningin mo. Alam mo, bitawan mo na nga ako. Di mo kailangang alalahanin pa. Sambit ni Amara sa iritado nitong boses, sabay alis sa pagkakahawak ni Santi sa kanya. Sinubukan ng babae tumayo mag-isa, ngunit muli lamang itong nawala ng balanse dahil sa kalasingan. Sa kabutihang palad ay kaagad naman itong nasalo ni Santi. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Why are you being like this? Kung balak mong i-deny ang pag-inom ng alak, hindi mo na may tatago sa akin yun. Ano naman sa'yo? Kung uminom nga ako. Diba, wala naman tayong pakialamanan ha? Sa pamamahay na to, hangin lang ang turingan nating dalawa. Are you angry at me? Mahinahong tanong namang bigla ni Santi. Galit? Tinatanong mo ako kung galit ako sa'yo? Bakit naman ako magagalit sa'yo ha? Dahil yun ang pinapakita mo ngayon. Tell me, are you upset to me because of what I did to you last time? Nasasaktan ka ba dahil tinanggihan kita? Seryosong tanong ng lalaki sa nag-aalala nitong boses. Ano? Teka nga, ano bang tingin mo sa akin? Sabik na sabik magpaangkin sa'yo ha? Oy, Santiago Cardinal, akala mo talaga kung sino ka, no? Nakakaasar kaya yung pagkatao mo. Napakalamig parati ng pakikitungo mo sa akin. Naiintindihan ko naman na arranged wife mo lang ako, pero bakit ganon? Sa pagkakataong yun, unti-unti namang dumaloy ang masaganang luha mula sa mga mata ni Amara. Parang nagmistula itong munting bata na naagawan ng candy. Amara, why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Santi. Ewan ko. Malay ko. Alam mo, sobrang nainis ako sa sarili ko eh. Hindi dapat ako nagkakaganito sa isang robot na lalaking tulad mo. Hindi ko alam kung bakit isang araw bigla na lang akong nagising na naasar, nadidismaya at nasasaktan na inabalewala mo ko. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit kahit tatanggihan at itulak mo ako palayo, napapalapit pa rin itong lecheng puso ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat, naiintindihan itong kawirduhan mo. Sambit ni Amara habang nakaturo sa bandang puso nito. Seryoso ka ba? Sa lahat ng mga sinabi mo? Paninigurado ni Santi. Aba akong nagbibiro sa pagkakataong to ha? Di porke nakainom at lasing ako. Hindi ko na alam mga sinasabi ko. Sa totoo lang, tutuloy yung mga salitang gusto ko na siyang sabihin pero nahirapan ako dahil hindi naman na natapos ni Amarang sasabihin nang bigla na lamang hinawakan ni Santi ang magkabilang pisngi ng babae at walang sabi-sabing mariin na hinagkan ito sa mga labi. Sa kabila ng pagkagulat, walang pag-aalinlangan namang hinalikan pabalik ni Amarang lalaki. Inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa batok ni Santi at mas pinalalim pa ang kanilang mainit na halikan. Maya-maya naman ay binuhat ng lalaki ang pang-upo ni Amara at marahang ipinwesto sa ibabaw ng minibar kung saan nakapatong ang mga alak na ininom ng babae. Nang dahil sa kakapusan ng paghinga ay pansamantalang napatigil muna ang dalawa sa kanilang paghahalikan. Santi, nalilito ako sa nangyari ngayon. Bakit mo ko hinalikan? Hindi ba ayaw mo nga na? Ayos na ngayon ang lahat, Amara. Hindi ko na kailangan pang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na kailangan pang itulak ka palayo mula sa akin. I can finally love you without hesitations now. Sambit ni Santi habang mariing nakatitig sa mukha ng babae.
Sandali. Kung ganun, mahal mo rin ako? Stupid. Hindi ba obvious? Haalikan ba naman kita kung hindi? If you also love me, why did you treat me like a stranger? Nagtatakang tanong ni Amara. Kailangan kong gawin yon para malaman kung naasa na ang mga labi ng tunay kong ina. Teka, tunay mong ina? Ang ibig bang sabihin niyan, hindi si... Yes, she's not my real mother. Si Lucia Cardinal ay isa ko lang madrasta. Sa ngayon, marami akong bagay na nadiskubre sa tulong ng pinagkakatiwalaan kong tito. I have nothing to worry anymore, Amara. Alam ko na ngayon na ang madrasta kong mismong nagtago ng mga labi ng tunay kong ina para mapabalik ako sa pamamahay nila. Ginawa niya yun para mapagtakpan ng mga inililihim niya na ngayon ay alam ko na. Sa pagkakataong yon ay kinuwento na ni Santi ang buong katotohanan sa likod ng mga lihim ng kanyang madrasta. Napag-alaman niya mula sa kanyang tito Ricky na siyang lehitimong anak ng kanyang ama. Bago pa magkakilalang ama nito at madrasta, ay lihim nang nakapagpakasal ang kanyang tunay na mga magulang. Kung kaya naman, walang bisa ang naging kasal ng madrasta nito sa kanyang ama. Sadyang inilihim lamang palayo ng ama niya upang mapangalagaan siya nang mamatay ang kanyang tunay na ina. Ang lahat ng iyon ay nalaman ng madrasta nitong si Lucia. Lingid rin sa kaalaman ng lahat, ay anak pala ng madrasta nito ang sumakabilang buhay nitong anak na si Arman sa ibang lalaki. Kung kaya si Santi lamang ang nag-iisang lehitimong kardinal. Ngayon, hindi ko naayaan pang patuloy niya akong gamitin para ilihim na unti-unting kunin ang lahat ng mga bagay na para talaga sa akin. I won't let her win. Tama yan. Ipaglaban mong para sa iyo, Santi. Nandito lang ako para suportahan ka. Kung ano man ang pinaplano mo, gusto mong gawin ngayon, tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Amara bago hagkan ang mga labi ng asawa. Kinabukasan, kaagad na naghanda ng biglaang press con si Santi kung saan isisiwalat niya ang lahat ng mga inililihim ng madrasta niya. Sa harap ng maraming camera at iba't ibang media reporters, taas noong hinarap ni Santi ang lahat habang nasa likuran niya naman si Amara upang suportahan siya. Good morning everyone. Siguradong kakagulat niyo ang biglaan kong pa-press con. Importante lang talaga ang bagay na kailangan kong sabihin sa inyong lahat ngayon. Sa pagkakataong yon ay isa-isang inilabas si Santi ang buong katotohanan sa mga taong nasa paligid niya. Iba't ibang reaksyon ang lumabas sa bawat mukha ng mga taong nakarinig sa kanyang isiniwalat. Matapos niyang sabihin ang lahat ng yon, ay biglang sumulpot naman mula sa kung saan ang madrasta nitong si Lucia. Santi! What the hell are you doing? Ha? Ano ba itong mga kasinungalingan na pinagsasabi mo sa press? Galit na sabi ng babae sa nagtitimpi nitong tinig. Kasinungalingan? Come on! Alam mo na totoo ang lahat naman sinabi ko. Mrs. Cardinal. Oh wait, hindi nga pala ikaw ang tunay na asawa ng ama ko. You're just a fake Mrs. Cardinal who made my life miserable. Mariing sambit ni Santi sa baritonong boses nito. What? How dare you say that? Huh? You ungrateful bastard! Tangkang sasampalin na dapat ni Lucia ang lalaki nang kaagad namang napigilan yon ni Amara. Subukan mong saktan ng asawa ko at malilintikan ka sa akin. Fake Mrs. Cardinal. Mataray na sabi naman ni Amara sa bruhang si Lucia habang mahigpit na nakahawak sa kanang pulsuhan nito. You crazy witch! Let go of me! Alam mo, ikaw, isa kapag babae ka eh. Ano? Matapang ka na rin ngayon, ha? Isang hamak na anak mayaman ka lang naman na may sakit sa puso. Huwag ka masyadong magtapang-tapangan at baka yan ay ikamatay mo. Ano? Mawalang galang na ho sa inyo. Fake Mrs. Cardinal. I'm sorry to disappoint you but I don't have a heart disease. You heard it right. Naggoyo ka ng magaling kong ina. Natatawang sabi ni Amara, sabay hawak naman sa kaliwang kamay ni Santi. Let's go my husband. Iwan na natin ang fake Mrs. Cardinal na yan dito. Sa pagkakataong yon, nakangiting magkahawak ng kamay ang mag-asawa na bumababa ng stage habang si Lucia naman ay naiwan roon at kinuyog na ng maraming reporters. Ang cool ng ginawa mo ha. You really look sexy and hot there.
Bulong ni Santi sa kanang tenga ni Amara na nagpainit naman sa buong mukha ng babae. Talaga? You wanna see more, huh? Nakangising sabi ni Amara, sabay kindat sa lalaki. Halos maubo naman sa sariling laway si Santi mula sa mga salitang narinig sa asawa nito. Sinubukan mo ba akong akitin sa lugar na to, Mrs. Amara Cardinal? Hindi ah. Kahit wala naman akong gawin, naaakit ka na agad sa akin. You're right. You're really driving me crazy, even without trying. Teka, Santi, ang ginagawa mo? Sa gitna ng malawak na event hall na maraming tao, walang pakialam na hinalikan bigla ni Santi ang mga labi ng asawa na kaagad na ginantihan naman ng babae. Hindi na alintana pa ni Amara ang bawat flash ng camera sa buong paligid nilang dalawa. Sa pagkakataong yon, malaya na nilang naipapakita ang pagmamahal nila para sa isa't isa.